Habang pong atin pong inaantay po yung ibang pong mga kapatid, inaanyayahan ko po na tayo po ay umawit at awitin po natin yung page 172, Dalhin ang Ilaw. At kung maaari po ay atin pong buksan po ang ating pong mga camera para po kahit po tayo po ay nagtitipon po online ay tayo po ay nagkakakita po habang inaawit po natin ang page 172, Dalhin ang Ilaw. Tawag sa mga aloy na pakinggan, nadalhin ang ilaw. May mga kaluluwa na umitimlan at nanganib. Ang ilaw ng bagong balita ay siyang paliwanagin sa lahat ng nagiging abasa sana sa pisapin. Tawag sa maselon niya'y napakinggan, nadalhin ang ilaw at ang aming tulong ay nalalaan kung dalhin ang ilaw. Ang ilaw ng bagong balita ay siyang paliwanagin sa lahat ng nagiging abasa sana sa pisapin. Biyaya ni Jesus ay sumagana, nataglay ang ilaw at ang kanyang aral ay balita sa mga naligaw. Ang ilaw ng bagong balita ay siyang paliwanagin sa lahat ng nagiging abasa sana sa pisapin. Sa gawang pag-ibig huwag manupaypay at dalhin ang ilaw at samantalang may buhay na taglay, itanggal ang ilaw. Ang ilaw ng bagong balita ay siyang paliwanagin sa lahat ng nagiging abasa sana sa pisapin. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating pong inawit. At ngayon po, ilingin po natin kay Brother Norman na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa gabi pong ito ay lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po na ang gabi pong ito ay tunay na isang biyaya po para sa amin sapagkat hindi po naging hadlang na kami po ay makapag-aral ng inyong pong mga salita sa pamamagitan po ng online. At patuloy ang dalangin po namin, Ama, na
pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo tigit ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan po na nagmumula po sa inyo at patuloy pakapos-pusin niyo po siya ng iyong banal na espiritu. Dalangin din po namin, Ama, ang internet connection. Nawa ay maging malinaw po na aming marinig ang inyong pong mga salita at wala pong maging hadlang ang aming pong connection habang kami po ay nakikinig at nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming pong mga kasalanan, sa aming pong mga pagkukulang. Linisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan upang patuloy na kami po inyo pong magamit. At patuloy din po ang dalangin po namin, ingatan niyo po kami sa gabi pong ito at bigyan niyo po kami ng katahimikan po habang po kami ay nagbubulay at nag-aaral po ng pong mga salita. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa kapatid na Norman. At ngayon po mga kapatid ay ihanda na rin po natin ang ating pong mga puso't isipan, maging ating pong mga Biblia. Bagamat tayo po yung online po na nag-aaral ay maganda meron pa rin po tayong mga notes at mga Biblia pong hawak. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating Bible study. Salamat Brother John at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ngayong gabi po ay papasimulan po natin ating pag-aaral sa aklat ng Pilipos. At katulad po ng mga pag-aaral natin sa mga unang aklat ay atin muna pong titignan ang ilang pong mga mahalaga na katotohanan po bago po natin balikan yung every chapter and every Bible verse, no? Dito po sa aklat ng Pilipos. At bago po marahil tayo magsimula, ay tayo po ay manalangin muli. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat, po ay lubos na papasalamat o Diyos sa patuloy na pag-iingat at pangunguna niyo po sa amin bilang isang lokal na iglesia. Tinutuon po naming biyaya ang kami po ay sama-sama na makapag-aral sa iyong mga salita bagamat physically kami po ay magkakahiwalay. Dalangin po namin na pangunahan at patnubayan mo po kami nang sa ganun po ay amin pong mapag-aralan ang aklat ng Pilipos. At sa aming pag-aaral ay makita po namin ang iyo pong kalooban sa aming mga buhay, lalong-lalo na po sa iyong iglesia dito po sa amin. Pagpalain mo po ang mga sandali pong ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan ng mga kapatiran. At ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng bugong anak na si Jesus. Amen. May ilan po tayong titignan sa ating pag-aaral sa buong aklat ng Pilipos. Una po ay gusto kong tignan din natin si Pablo at ang kanyang kaugnayan po dito sa mga taga-Pilipos. Yung kanyang mga kasamahan ng sinulat niya po ito. At ganun din po yung konting background kung paano po nagsimula ang iglesia sa Pilipos at ganun din titingnan din po natin yung pinaka-ayunin ng sulat. Mahalaga po na makita po natin yan bago po tulad ng ginawa din natin sa pag-aaral natin sa Efeso. Tinignan po muna natin yung kabuuan ng buong aklat ng Efeso. At pagkatapos ay babalikan po natin bawat chapter. Ang Pilipos po ay mayroong 4 na chapter. At alam din naman po natin na ang sulat na ito ay
tinatawag din pong prison epistles ni Paul. Maliwanag po na sa Kapitulo 1, versikulo 1 ng Aklat ng Pilipos ay si Pablo po ang sumulat. Kasama niya si Timoteo. Pero gusto ko pong tignan po muna natin yung pong intimate relationship ni Pablo sa mga taga-Pilipos bilang ginamit ng Diyos para po mapasimulan ang iglesia sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo at sa mga naligtas. Kaya mamaya po titignan din natin yung mga ilang background ng pagpapasimula ng iglesia sa Pilipos. Una po, gusto ko po munang tignan natin yung mga ilang talata. Makikita sa mga ilang talatang atin titignan yung ugnayan o yung relationship ni Paul po sa mga taga-Pilipos at sa kanyang mga kasamahan. Dito po sa chapter 2, verse 25 hanggang 27, mayroon po tayong mababasa rito na makikita po natin yung relationship ni Paul sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po niya rito, verse 25 ng chapter 2 hanggang 27, ngunit inaakala kong kailangan suguin sa inyo si Epaprodito, na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawa at inyong isugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang sinananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Verse 27, katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng sapin sa kalumbayan. Dito po maliwanag na bagamat nakasentro po kay Epaprodito ang sinasabi ni Pablo na gusto niya pong suguin o pabalikin sa Pilipos sapagkat sila po ay nasa Roma, siya po ay nakabilanggo. At ako'y naniniwala na si Epaprodito ay pinadala po ng mga kapatid sa Pilipos upang magdala ng tulong kay Pablo. Gayon din naman ay makatulong ni Pablo habang siya po ay nandoon sa bilangguan, habang siya po ay naka-house arrest. Bagamat ganon ang kalagayan, ay minamarapat ni Pablo na pabalikin si Epaprodito. Meron lang konting naging dahilan dito, marahil yung cause of delay ay yung pagkakasakit ni Epaprodito. Sabi nga, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Maaring ito'y naging cause of delay, hindi sa ayaw ni Epaprodito, siya po ay nakasakit. At ang malubha ang kanyang naging karamdaman. Marahil siya ay bumuti na, siya ay kailangan na ipabalikin ni Pablo
doon. Ano po makikita po natin dito? Gusto ko pong makita natin dito yung concern ng mga taga-Pilipos kay Pablo at ang concern ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pero gusto ko pong tignan natin dito, si Epaphroditus ayon po sa mga Bible scholar ay siya po rin si Epaphras eh. Siya yung short name ng Epaphroditus ay Epaphras. Kasi kung titignan po natin dun sa Colossians chapter 1 verse 7, ito po si Epaphras eh. Siya rin ay lingkod. Binanggit din dito eh. Ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras. Yan, sa Colossus, si Epaphras po kasi rin ang ginamit sa Colossus. At alaman natin na yan yung continent ng Europe, no? Yung Macedonia, Thessalonica. Ayan, yan po ay magkakatabing mga bayan na kung saan ay na-evangelize ni Paul. Doon sa chapter 4 verse 12 ng Colossus ay sinasabi roon, binabati kayo ni Epaphras na isa sa na lingkod ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap dahil sa kanyang pananalangin. Ito binabanggit noong siya ay doon sa Philippians chapter 1 verse 23, doon sa Pilipos o Pilemon, Pilemon chapter 1 verse 23, Pilemon po. Makikita natin na nabanggit din si Epaphras, verse 23. Binabati ka ni Epaphras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus. Kaya ito pong Epaphroditus at Epaphras ayon po sa mga Bible scholar ay yung Epaphras is a short name ni Epaphroditus. Pero gusto kong pansinin natin dito po sa chapter 2 ng Pilipos, sa binasa natin, yung kanyang minention niya yung, kumbaga parang tatlong pagkakakilanlan, no? Yung kanyang relasyon kay Epaphroditus. Sabi niya, ngunit inaakala kong kailangan, verse 25 ng chapter 2, sabi po rito, ngunit inaakala kong kailangan suguin sa inyo si Epaphroditus. Number 1, ginamit niya yung aking kapatid. As a believer, as a Christian. They are brother in Christ. At ginamit niya, pangalawa, yung kamanggagawa, brother and companion in labor. Sa English, ginamit po niya yung companion in labor. Fellow worker. May kinalaman ito sa paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon through sharing the gospel. Ginamit din po yung salitang kapwa-kawal. Companion in labor and fellow soldier. Yan yung pakikipagbaka, yung pagdidepensa sa ebanghelyo. At yan din ay tumutukoy sa suffering, no? Hardness, yung paghihirap. Kumbaga ay makikita natin na yung close relationship ni Paul dito sa mga ilang mga believer dito sa Pilipos, like dito at makikita rin po natin na dito sa ating tinitingnan na mga katotohanan
din na makikita sa 2:20, although ito ay about kay Euodias. Sabi rito, ipinamanik ko kay Euodias at pinamamanik ko kay Sintike na magkaisa sa pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanik ko naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong. Sa English, ginamit po yung NI, entreat there be also through yoke fellow. Ginamit yung yoke fellow. Through companion. Tinignan ko yung mga comrade. Ang ibig sabihin ay siya ay magkatiwalaan na lingkod ng Panginoon. Sila ay mapagkatiwalaan. Hindi nila inaayaan na sila ay mabigo sa anumang komisyon na ibinibigay sa kanila. At yung yoke fellow ay nangangahulugan din ng nakikipasan. Alam naman natin yung yoke, yun yung ang inilalagay, pamatok. Pamatok. Nakikipasan sa bigat. Kasi sometimes yung other companion ay sometimes hindi sila nakakatulong sa pagpasan sa bigat. Bagkus sila ay nagiging pabigat. Pero yung mga taga-Pilipos, makikita natin po yung kanilang pakikibahagi. Yung kanila pong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Yun yung gusto kong makita natin. Yung relationship between Paul and yung Philippians. Makikita natin yung kanilang pakikibahagi, pakikiisa, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ang isang bagay na nakikita natin. Actually, mamaya makikita po natin sa layunin ng sulat ni Pablo ay mas lalo natin makikita yung dahilan ng kanyang pagsulat. No? Una, yun po yung gusto natin makita. Pangalawa, gusto rin pong tignan natin yung mga kasama ni Pablo naman. No? Nung isulat po ito dito sa chapter 1, verse 1, ay maliwanag po na sabi rito si Pablo at si Timoteo. Although ginamit niya yung servants, naglilingkod, servant of Christ. Ibig sabihin, hindi sa tao sila naglilingkod. Sila ay nakapokus, nakasentro ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Doon sa chapter 2, verse 19, makikita natin na gusto niya ring isend si Timothy. No? Doon sa chapter 2, 19 to 21, sabi po rito, datapot inaasahan ko sa Panginoong Yesus na sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag. Pagkaalam ko ng inyong kalagayan, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Makikita po natin na ito pong si Timoteo, no, yung kanya pong mga character as a companion of Paul, no, sa kanya pong journey, missionary journey. Napakaganda po ng mga katangian dito, sabi rito, no, yung kaya si Paul yung napili, o si Timothy napili ni Paul na ipadala, no? Sabi niya, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you. Kasi gusto rin malaman ni Paul, mabalitaan niya kung ano yung kalagayan
mga taga Pilipos. Kaya sabi niya rito, gusto niya na mapadala si Timoteo. Sapagkat para kay Pablo yung mabalitaan niya na sila'y maayos, ayos ang iglesia, ay yun ay magbibigay sa kanya ng comfort. Kasi bakit po? Nagwo-worry din si Paul kasi sabi sa verse 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat, no? Ang kanilang sarili. Verse 21, ang sabi rito, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Ito yung worry ni Paul sa mga taga-Pilipos. No? Halos lahat ng mga believer, right, nababalitaan niya na nagiging self-centered. Busy siguro sa mga buhay nila. Personally. Kung titingnan natin, parang napoforsake nila yung gawain ng Panginoon. Kaya yun yung siguro yung urgent na gustong malaman ni Pablo kung kumusta na kaya nung mabalitaan niya yung ganun pa rin kaya. Kaya si Timothy yung kanyang inutusan, no? Kaya makikita natin dito na ito yung kalagayan na gusto niya kahit na siya po ay nakakulong. Actually, makikita natin na sa dalawang prison epistle ni Paul ay lagi niyang nababanggit si Timothy. Kahit dun sa Colossians 1:1, sabi niya, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Okay. Kaya dun sa Philippians 1:1 din, makikita natin yan. Kaya at although marahil ito'y naging maganda rin ang kanyang pagkakabilanggo kasi dito sa chapter 1 ng Filipos, chapter 1, meron din naman na mga kapatid, no? Kumbaga na yung iba, yung mga ibang kapatid ay naging self-seeking, no? Pero yung iba naman na challenge sa pagkakabilanggo ni Pablo. Ang sabi doon sa chapter 1, verse 14, sabi niya, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, palibas ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salatyaing walang takot ang salita ng Diyos. Yung kanya pong pagkakabilanggo, yung iba naman, nakita natin yung iba ay halos lahat ng mga kapatiran ay naging self-centered. Yung iba naman, na-challenge sila. Na-challenge sila kay Paul, no? Yung pagka-imprisonment ni Paul nag-produce na sila ay magtiwala sa Panginoon. At sila ay makibahagi para ipangarap ang salita ng Diyos. Sabi, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Kasi po nung panahon na yun ay dala-dala pa ng mga believer, yung early days po ng Christianity, talagang struggled sa mga believer yung pagkatakot to share the gospel. Pero yung pong pagkakabilanggo ni Pablo,
blessing in disguise, no? All things work together for good. Kaya ito po yung nakikita natin na mga pagka binabasa natin yung aklat ng Pilipos, maganda ay nakikita natin yung sitwasyon, yung mga pangyayari po. Bakit sumulat si Apostol Pablo? At alam naman po natin na si Pablo po ay nakulong, no, dahil po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya dito sa verse 7, sabi po sa chapter 1, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang, at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Kaya both them, no, nakikita po natin na both them, yung mga talents, yung mga nagpabaya, no, dahil sila sa kanilang mga sarili, mga pangarap, siguro mga hindi natin alam kung ano yung naging self-seeking sila po, no? Pero both them, ang maganda, yung furtherance ng gospel, yung pagkaka-spread ng gospel, ay kabahagi sila. Ang sabi rito sa verse 7, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Kaya po, ang tinutukoy po rito ni Pablo, yung mga bunga ng mga naliligtas, kasi may mga naligtas po habang siya po ay nakabilanggo, mayroon pong naligtas. Kaya doon sa chapter 2 rin ng Pilipos 22-24, ang sabi rito, ngunit nalalaman ninyo, Pilipos chapter 2, 22-24, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa kanya na gaya ng paglingkod ng anak sa ama, ay gayon naglingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Sabi po rito sa 23, siya nga ang aking inaasahang suguing madali pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Datapwat umaasa ako sa Panginoon na jay makakarating din naman akong madali. Merong hope si Paul na ma-release siya sa kulungan. Meron siyang hope, no? Pero ang halaga po rito, makikita natin na kahit na siya nakabilanggo, ang Ebanghelyo ay naipapangaral at mayroon pong mga naliligtas. Mamaya makikita po natin na mayroon pong naligtas sa mga panahon ng kanyang pangangaral. At ang buong Pilipos ay kabahagi sila doon sa biyayang yon, no, sa bunga na yon ng kanila. Kaya doon sa Pilemon 22, siya ay nag-request ng matitiran sana dahil nga inaasahan ni Pablo po na siya ay makaka-release pa sa kanyang pagkakakulong doon sa Roma. Sabi niya, datapwat bago ang lahat ay ipaganda mo ako ng matutuluyan, sapagkat inaasahan kong sa pamagitan ng inyong mga panalangin ay ipagkakaloob ako sa inyo. Dahil nga po ipinapanalangin, pero yun nga po ay hindi na po nangyari yon na
siya po ay makabalik sa Pilipos sa kanyang pagkakabilanggo. Sometimes meron pong ganung mga pangyayari yung kung ano yung kalooban ng Panginoon na po. Pero ang nakikita natin dito, talagang gustong-gusto ni Pablo na ma-meet sila, malaman. Siguro may mga balita na medyo may mga suliranin doon sa Pilipos. Kaya po talagang gusto niya na magpadala ng pwedeng titingin sa mga taga-Pilipos at babalik din na magdadala ng balita sa kanya. Po, kaya ito po yung parang laman na ng sulat ni Apostol Pablo. Ito. Kaya hindi lang po si Timoteo ang kasama po ni Pablo noong sila po ay nag-evangelize sa lugar ng Pilipos. Actually po, kasama niya rin doon si Lucas. Kasama niya rin po si Lucas. Kung babasahin natin doon sa Acts chapter 16, ito po yung istorya kung paano po ang ebanghelyo ay dumating sa kontinente ng Europe at dumating ang ebanghelyo sa mga lugar na ito, no? Dito sa chapter 16, 10 to 12. Ang sabi rito, at pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparaon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangarang ebanghelyo. Pagtulak nga sa Troas, ay pinunta namin ang Samotracia at ng kinabukasan ang Neapolis. At mula doon ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa Purok lupaing nasasakupan ng Roma at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. Actually, noong una po na sila po ay mag-evangelize doon sa Pilipos, kasama po dito si Lucas. Kaya dito po ay mababasa natin yung salitang kami. Kung mapapansin po natin. Yan. Kaya at ganun din po, actually yung gusto ko rin makita natin na hindi naman po si Lucas po ay nandoon po na iwan siya yung unang pag Pablo doon sa Pilipos, pag-alis po nila iwan po si Lucas doon kasi dito sa chapter 17 hindi niya po sabi niya pagkatahak nga, parang hindi niya na sinasabing pagkatahak namin. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. Kaya ang nangyari po sa kanilang pagpasok sa Pilipos, nag-evangelize po sila ron at mayroon pong mga believer. Mamaya makikita po natin yung mga unang naging believer po roon, no? At pag-alis po nila roon, si Lucas po ay naiwan po roon, no? At nag-join na lang siya yung pong sa second missionary journey, yung sa Acts chapter 20, noong sila po ay bumalik na. Sabi kasi rito, at pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang may patawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami,
siya'y nasa Gresya. At nang siya'y makapagbugol na ng 3 buwan doon, at mapagbakayan siya ng mga Hudyo na siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. At siya'y sinamahan hanggang sa Asia, sa Patro at taga Berea na anak ni Pero at na taga Thessalonica. Tapos dito po sa chapter, yung sa verse 6 ng chapter 20, mapapansin natin, ang sabi rito, at kami, yan, at kami nagsilayag mula sa Pilipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay. Kumbaga po ay kasama na uli po dito si Lucas, no? Kumbaga tinitingnan lang po natin, noong pong mapasimulan ang gawain doon sa Pilipos, pagkatapos noon ay naiwan po doon si Lucas, no? Kaya maaari bilang isang manggagamot, siya rin po ay maaring tumulong sa para ma-establish yung pong local church doon po sa Pilipos. At gusto ko rin pong makita natin yung pong yung mga first convert. Alam po natin siguro yung mga unang naligtas po sa Pilipos, no? Yung si Lydia doon sa Acts chapter 16 verse 11 to 15. Tapos yung pong Philippian jailer, yung pong nakulong po si Pablo. Nakulong po si Pablo dahil po doon sa isang babae na pinagaling ng Panginoon, yung sinasalinan ng masamang espiritu. At yun yung imprisonment ni Paul and Silas doon po sa Pilipos, no, kung saan po ay naligtas po yung Philippian jailer doon sa Acts 16. At gusto ko pong tignan natin, gusto ko po kasing tignan ito, yung mga first convert sa Acts chapter 16, no, yung mga unang naligtas, simula verse 8 hanggang 40 po ito. Gusto ko siguro tignan natin Acts 16. Gusto ko po kasing makita natin yung compose, kung ano po yung pangyayari din, no? Para at least malaman natin kung ano po yung nangyari doon. Acts 16:11 to 15. Ang sabi po rito, pagtulak nga sa Troas, ay pinunta namin ang Samotracia at nang kinabukasan ang Neapolis. At mula dooy ang Pilipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma. At nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon, at ng araw ng Sabat ay silabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalangin. At kami nangakaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkakatipon. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasambahay, ay namanig siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magpasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon, at kami pinilit niya. Ito po yung pangyayari, no? At gusto ko rin observe natin doon sa
Acts 16, yung Philippian jailer naman. Dito po sa, actually, ito ay simula verse 25 kung titingnan natin eh. Pero ang gusto ko pong tingnan natin dito, noong maligtas po itong Philippian jailer, dito sa Acts chapter 16, ang sabi po rito, nung sinabi niya na manampalataya ka sa Panginoong Yesus, sabi sa verse 33, verse 32, at sa kanila'y sinalitaan nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng sa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at tinugasan ng kanilang mga latay. At pagdakay, binautismoan siya at ang buong bahayan niya. Gusto kong pansinin po natin yung salitang and its household. Po. Kaya kung titignan po natin, ito yung mga first convert. No? Ang maganda po ito ay ang kanilang buong pamilya ay safe. Isang po yun. Para sa akin, biyaya po yun na ma-save yung family. Kaya kung titingnan natin, ang Pilipos, sila ay mga sabihin natin mga businessman, at kung titingnan natin, sila ay pamilya-pamilya rin. At gusto ko pong ma-consider natin ito para habang binabasa natin ang aklat ng Filipos, ma-imagine natin na kung sino yung mga sinusulatan na believer ni Paul. No? Actually, ito po yung pasimula na ang ebanghelyo ay naipangaral sa kontinente ng Europe. Dahil nga doon sa vision ni Paul, doon sa Acts 16:6 verse 9, no, na inaanyayaan siya na pumunta sa Macedonia. At ang mga kasama po ni Pablo na pumasok doon, si Timoteo, no, doon sa Acts 16:1-3, yung doon sa Listra, si Silas, talagang kasama niya na sa simulat pa lamang, Acts 15:40, 45, makikita natin. At si Luke nag-join na lang doon sa group, no, noong doon sa Acts 16:10-12. At ito po yung gusto ko pong makita natin. Kaya kung titignan po natin, gusto kong tignan din natin, nakita po natin yung mga bagay na ito, kung ano po kung sino po, kung paano po nagsimula ang Pilipos, kung sino po yung mga believer doon sa Pilipos, no? Kung sino po yung mga ginamit ng Diyos doon sa Pilipos. At gusto ko rin makita yung purpose ng pinakasulat po ng aklat ng Pilipos. Actually, yung pinaka-purpose talaga po ng sulat na ito ni Pablo ay yung pong pagpapasalamat niya doon sa tulong ng mga taga-Pilipos, doon sa chapter 4. Sabi po roon, verse 10, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan
at maging sa kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay napadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Actually, isa po ito sa mga purpose noong letter ni Paul sa mga taga-Pilipos. Yung kanya pong ini-express niya po yung kanyang appreciation, yung kanya pong pasasalamat sa mga taga-Pilipos. Kaya po, isa po ito sa mga layunin ng kanyang sulat. At ganun din, concerned din si Paul, doon sa binasa natin kanina, kay Epaphroditus, yung kanyang gustong, dahil sa pagkakasakit ni Epaphroditus, gusto niya ring ibalita, gusto niya sana nga rin padala si Epaphroditus. No? At concerned din si Paul sa nangyayaring suliranin. Meron din mga problema doon sa Pilipos, katulad ni Euodia at si Syntyche, no? Doon sa Philippians 4, dito sa 2 and 3. Meron silang disagreement, merong hindi pagkakasundo. Meron din na mga false teaching sa Philippians chapter 3, 2 hanggang 21. Kung babasahin po natin ito, ay tungkol po ito sa mga false teaching. Mag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos. Kung babasahin natin ito yung mga purpose ng letter, no? Pagpapasalamat, appreciation, yung pagbabalita o pagpapaalam na si Epaphroditus ay gusto niyang ipadala at siya ay nagkaroon lamang ng karamdaman. Yung problema ni Euodia at ni Syntyche, at yung false teaching, yung Judaism. At doon sa chapter 3, yung 18, yung mga enemies of the cross. Sabi niya, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ito yung mga sinasabi natin kanina na ang problema, isa sa mga problema doon sa Pilipos, yung mga believer. Sila ay hindi nakakatulong sa ebanghelyo. Sila ay nagiging enemy of the cross sapagkat ang kanilang nakasentro sa kanilang buhay ang mga bagay na material. At ito yung napag-aralan natin, yung message natin last Sunday, yung modern idolatry. At ito yung mga bagay na gustong abot ni Apostol Pablo sa kanila. At syempre, mga ganyang mga pangyayari, nananawagan din si Apostol Pablo ng isa sa mga layunin ng sulat na ito ay yung manindigan, stand firm. Sabi nga doon sa Pilipos, dito sa verse 27, sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Yung kanilang, ang sabi, you stand fast in one spirit. Yung kanilang pagiging tibay, yung pagkakaisa sa pagpatataguyod sa mabuting balita.
Doon sa chapter 3, verse 16, inulit niya rin yun. Sabi niya, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na ang pamumuhay. Chapter 4, verse 1, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoong mga minamahal. Sa kabila ng mga suliranin, sa salamat, mga suliranin, nananawagan si Apostol Pablo sa kanyang sulat na magpatuloy sa Panginoon. Manindigan sa Panginoon. Ito po yung pinakalayunin ng sulat na ito. Kaya kung titingnan po natin, ito po yung mga bagay na laman po ng sulat ni Apostol Pablo. Kaya kung i-outline po natin ito, una yung greetings ni Paul nandun sa Philippians. Yung binanggit niya na kasama niya si Pablo, si Timoteo. At gusto niyang padala si Timoteo doon sa chapter 2. Kaya po sa mga susunod ay titingnan po natin itong Pilipos. Tingnan natin yung every chapter, every verse. Ang mahalaga ay makita po natin ito. At nakasentro ito doon sa tulong na ibinigay ng mga taga-Pilipos. Yung pagtanggap niya, yun yung unang pangunahing dahilan ng sulat na ito. Yung sinabi doon sa chapter 4, 15 to 16. Actually doon sa 1 Corinthians 9 siguro, tingnan po natin, dito na tayo. 1 Corinthians 9. Tingnan natin yung regard sa support ni Paul. 1 Corinthians chapter 9. Babasahin natin yung 7 to 14. Meron kasi tayo pong magandang bagay na gusto kong makita rin natin. Ito po. Sabi po rito, sabi po ni Pablo rito, verse 3 siguro, tingnan po natin. Although ito sa Corinto po ito, no? Pero meron tayong katotohanan na related po sa Pilipos po eh. Sabi niya, ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala ba kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala ba kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya? Gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sinong kawal ang magpakailan paman ay naglingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di baga sinabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busa ng baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos? O sinabi kayang tunay ito dahil sa atin? O dahil sa atin ito sinulat?
sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinag-aasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba'y mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang wag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nyo nalalaman na nagsisipasiwa sa mga banal ay nagsisikain ng mga ukol sa templo at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay ang mga bahagi ng dambana. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon ng mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung titingnan po natin dito, ito po yung si Pablo po ay tumanggap po siya ng support, no? Makikita po natin yung pagtanggap ng support ni Paul doon sa mga taga-Pilipos, ito po ay biblical. Verse 9 na nasusulat, sabi po niya, no? Tapos doon sa verse 14, gayon din naman, it is a command by God. No po? Kaya yung pag-receive ng support ni Paul ay karapat dapat lang. Karapat dapat lang po ito na kanya po itong matanggap. Tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 11. Related lang po ito kaya gusto ko pong makita natin ito. Bakit din na lang yung pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. 2 Corinthians 11, 8 and 9. Sabi po rito, sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 11, 8 and 9, aking sinamsam ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man. Sapagkat mga kapatid nang sila yung galing sa Macedonia ay tumakip na aming pangangailangan. At sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kung huwag maging pasanin ninyo at mag-ingat nga ako. Ito po yung sinasabi po rito ni Pablo na actually sa English ay ginamit niya po yung salitang I rob other churches. Ang tinutukoy niya po rito yung Pilipos. No? Although hindi po ibig sabihin nito si Pablo ay nag-umit o gumawa ng hindi maganda na hindi po karapat-dapat. Ang ibig lang sabihin po nito ay si Pablo po ay sa kanya pong paglilingkod, siya po ay tumanggap ng support sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangailangan. At ang tinutukoy niya nga po rito ay ang Pilipos. Kaya ganun na lang po yung pasasalamat niya. Sapagkat alam ni Pablo na ang tulong na ito ay mula sa Panginoon at ito ay biblical. Kaya ito po yung pinaka-sentro ng sulat ni Pablo. Bukod doon sa mga problema na gusto niyang isaayos. Kaya kung loobin po ng Panginoon, ay ating pong titignan, pag-aaralan po ang mga ilang mga bawat chapter, bawat verses dito po sa Pilipos. At least nakita po natin ngayon sa ating pag-aaral yung aklat ng Pilipos. No? Nakita po natin kung paano yung relasyon ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Nakita natin kung sino-sino po yung mga kasama ni Pablo doong simulan po ang gawain sa Pilipos. At nakita rin po natin kung ano po yung layunin ng sulat ni Pablo, no, kung saan ay ang pinakasentro nito ay ang kanyang pasasalamat
sa mga taga-Pilipos dahil sa ah, yung kanilang tulong sa kanya, at hindi lang sa kanya kundi ito rin ay gagamit para sa ibang mga iglesia, no? Kaya like doon sa Corinth, no? Kaya nawa po ay makita natin ito. Although meron pa sana po akong gustong talakayin yung mga important words, no? Kaya lang ay siguro i-discuss na lang natin ito pagka tinalakay na natin yung mga talata dito po sa Pilipos. At least nakita natin kung sino yung mga naunang naligtas. More on family talaga po, no? At napakaganda po nun. Kaya tignan din natin yung kalagayan natin. Kumustahin natin yung mga loved ones natin. Kumusta po sila. No? Nawa ay tunay na madala rin natin sila sa Panginoon. Hanggang dito lang po at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa paunang introduction ng aming pag-aaral po sa aklat ng Pilipos. At nawa po ay ang mga katotohanan na nahayag ngayong gabi ay maging malaking tulong sa aming pag-aaral sa aklat ng Pilipos. Salamat po sa inyong pangunguna at nawa po ay ihayag mo pa ang mga katotohanan na gusto mo pong ipaabot sa amin bilang isang lokal na iglesia. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga katotohanan ito at humihingi kami sa iyo ng patuloy na paggabay sa aming personal na pagbabasa at pag-aaral ng aklat ng Pilipos. Ang lahat po ng ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Po, salamat po sa Panginoon sa ating pong pag-aralan po at napakinggan po ngayong gabi sa ating pong Bible study at sa panibago pong series po sa aklat po ng Pilipos. At ngayon po ay naka-open na po tayo para po sa ating pong question and answer. Maaari po tayong makapagbukas ng ating pong mga mic or mag-chat po dito sa ating Google Meet para po sa ating pong mga katanungan po. Sige po, kung nag-iisip pa po yung mga ibang kapatid, question lang po na kanina po sa ating pong naging introduction po or pag-aaral po sa book ng Philippians. Nabanggit po yung kay Epaprodito po na companion po ni Paul. Ayun nga po, nakita po natin doon sa simula po ng ministry po sa Pilipos po. Sa atin naman po, practically po sa church, sa Lord's work, paano po natin po makikita na tayo po ay nagiging companionship o yung kasama lamang po. Yun nga po yung kanina po kasi nabanggit po yung yun nga po yung nagiging effective, nagiging katulong. Practically po kaya po paano po natin ma-assess na tayo po ay nagiging companionship. Yun nga po sa pag-share po ng gospel. Actually, kung titingnan natin, brother dyan, si Epaphroditus, although siya ay nandoon sa Pilipos, no? At ganun din, nabanggit siya sa doon sa... Si Epaphroditus, tulad nga po ng sinabi ko, siya si Epaphras, kung titingnan natin, siya ay pioneer worker din, no? Sa Colossus. Sabi rito sa Colossians chapter 1, no? Sabi, verse 6 to 7, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman
kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Kung papansinin natin si Epaphroditus, before siya pa ay na-involved sa mga ministry, hindi lang sa Colossus, na-involved din siya sa iba't ibang mga gawain nung panahon na yon. Kung titingnan natin, siya ay isa rin sa sabihin natin na ginamit na ng Panginoon to establish ng isang local assembly. Ito nga yung Colossus. At makikita natin na ito yung masasabi natin na tayo ay tunay na malaking tulong o kabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At yun yung sinasabi ni Pablo, madadaanan natin yan sa pag-aaral natin. Sabi niya doon sa verse 3 ng chapter 1 sa Pilipos, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos na tuwing kayo'y aking naaalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako ng patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ang tinutukoy niya nga rito ay una yon, no, yung kay Epaphroditus, pwede kang magamit ng Diyos to establish na isang gawain. Pero dito gusto kong makita natin na isang paraan para ikaw ay makabahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang tinutukoy kasi rito ni Pablo, dito 5 and 6 ay yung tulong nila, no? Financially, yung pag-support nila financially kay Pablo. Ito yung tinutukoy niya rito. Yung dahil sa inyong pakikisama sa pagpalaganap ng Ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi pa man nakapag-establish si Paul ay sinupport na siya. Sinusupport na siya ng mga taga-Pilipos. No? Hindi kamukha sa panahon ngayon. Maraming mga churches ang nakikita ko. Pagka nag-materialize na yung gawain, doon pa lang sila tutulong. Parang doon pa lang sila naiinganyo na tumulong sa gawain. Dalawang bagay, Brother John. Either pwede makatulong kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon to start ng isang gawain. Pangalawa, pwede kang makatulong through, sabihin natin, financial support para sa gawain ng Panginoon. At masasabi natin ito yung mabunga na pagsama o pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Kailangan kasi mayroong bunga. Minsan, naririnig ko marami sa atin, nag-evangelize sila. Maganda yun eh. Pero, ang kailangan yung soul na masisave. Mayroong soul na masisave. Kasi doon minsan nag-i-start eh. Kaya nga, binalikan ko yung mga first convert ng Philippians. No? They start kay Lydia, Philippian jailer. Then yung family nila. Doon nagsimula ang gawain ng Panginoon sa Pilipos. Thank you po, Brother Sam. Anong Apo, salamat po. Sige po, para dun po sa iba pong mga kapatid, baka meron pa po tayong katanungan, although nandun pa lang po tayo sa introduction, kung paano po natin nakita yung layunin po ng sulat po ni Pablo, yung pong mga nakasama po ni
Pablo at yung pong mga na-convert, yung una pong mga na-convert. So po, baka meron pa po tayong katanungan po sa ating pong napakinggan po ngayong gabi. Good evening po. Ang sa akin pong katanungan, base po sa kanina na pag-aaralan po natin, na kinagalak lalo ni Apostol Pablo yung pagtulong sa mga pangangailangan po ng mga taga-Filipos. At ano po kaya yung pananagutan ng isang iglesia kung hindi nagampanan po ito sa mga ginagamit po niya? Katulad ni Pablo, ginagamit po sa gawain. Tapos sa ating local church, sa mga local church din, kung hindi nagampanan po yung bagay po na to. Though, dito sa ating napag-aralan, si Apostol Pablo, sinabi po niya na natutunan niyang masiyahan, maging anuman ang kalagayan. Pero dahil nga biblical dun sa 1 Corinthians chapter 9 verse 7 to 14, yung biblical po yung ganung bagay sa ating po napag-aralan, yung pananagutan po ng iglesia. Po. Tanong ba yun, Brother Norman? O sinabi mo na may malaki tayo pananagutan? Parang ganon, tama ba? Parang tanong ko doon po is kung ano po yung saklaw ng pananagutan po ng iglesia kung hindi nagampanan po yung bagay po na yun. Basahin natin yung Revelation, yung mga regarding do sa 7 churches. Makikita natin dito yung mga, yung like sa Efeso, sa Smyrna. Nakikita ng Panginoon yun, no? Yung mga bagay-bagay na sabihin nating pananagutan o yung accountable ng isang iglesia, no? Dito kasi mababasa natin meron na nakikita ng Panginoon yung mga pagkukulang nila eh. Kung babasahin mo tong Apocalypse chapter 2. At merong mga kumbaga yung sabihin natin na good points, and meron naman yung mga yun nga yung mga accountable nila. Laging merong kaakibat eh. Kaya iniisip ko ang Panginoon alam niya yan eh. At lahat tayo haharap sa Panginoon. Hindi man ngayon siguro, hindi man natin maramdaman ngayon yung consequence, pero sa ayon at sa gusto may consequence eh. Sa madalit salita, merong magiging accountable tayo talaga sa church at maaaring makakahinder ito sa pagsulong ng ebanghelyo.
yun yung mangyayari. Kumbaga, yung doon sa 1 Corinthians 9, kumbaga parang binubusalan mo yung yung baka. Siyempre, kung siya'y gumigi, kung nakabusal siya, hindi siya makakuha ng pagkain, ay manghihina siya. Kumbaga, yun yung mga senaryo na pwede nating makita. May hinder yung gospel. Yun yung nakikita ko na possible na mangyari. At accountable tayo ron. Imbis na tayo ay maging tulong sa ebanghelyo, yun yung sinasabi ni Pablo na nagiging enemies of the cross. O hindi man tayo enemies, magiging naihinder yung gawain. No? Hindi siya nagmamaterialize. Actually, yun siguro yung mga possible scenario. Maraming salamat po. Salamat po sa mga question at sa mga kasagutan. Baka meron pa po na katanungan po. Actually, Brother Norman, kung tutuloy mo kasi rin yung, ito nakita ko na yung sa 1 Corinthians 9, di ba yung, actually, kasunod nito yung message natin last Sunday, yung verse 10, ay chapter 10. Di ba? Ito yung kasunod nun dahil nga, yung naging, yung idolatry. Ito yung pagsamba sa Diyos na yung chapter 10 At kabahagi itong chapter 9 dito sa mga itong ipagtalakay ni Pablo. Salamat po. Sige po, last call po. Baka meron pa po tayong mga katanungan po. Okay po. Marahil kung yung ating pong silence po ay nagkakahulugan po na wala na po tayong mga katanungan at maganda po ay
basahin po natin personally yung aklat po ng Philippians para po sa atin pong pag-aaral po. Meron po palang katanungan po, Brother Wilson sa live at si Brother Chris sa sulib po. Ang question po niya, kung ang mga Pilipos po ay tumutulong kay Paul sa mga gawain, sa panahon po natin ngayon, paano po makakatulong, support ang mga kapatiran sa mga ginagamit ng Panginoon sa mga gawain kung wala siya financially? Yun po yung tanong po ni Kuya Chris. Okay mga kapatid, naniniwala tayo na ang mga ginagamit ng Panginoon, katulad nung sinabi ni Pablo, no? Balikan ko lang, na marunong naman siyang masiyahan, no? Doon sa bagay na sagana, doon sa 2 Corinthians siguro, balikan lang natin para sa tanong. 2 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9. Ang sabi niya rito, aking sinasamsamang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man. Sapagkat mga kapatid ng sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangangailangan. Ang tinutukoy niya nga yung mga taga-Pilipos. Ang sinasabihan niya rito yung mga taga-Corinto, no? Actually, hindi siya umasa sa mga taga-Corinto. Ang point ko rito po ay tayo we believe doon sa not wages. Hindi yung tuwing buwan, merong tatanggapin ganito, no? Kasi yun nga, by faith din naman tayo. Makikita natin dito si Pablo na pinapasalamatan niya yung mga taga-Pilipos na nakakakita doon sa mga pangangailangan niya. At kung titingnan natin, hindi lang naman ginagamit ni Pablo yun para sa kanyang personal na pangangailangan din, kundi ginagamit din niya sa paglilingkod niya ayon dito sa ating pinag-aaralan at nakita dito sa Corinto. Aking sinasamsam ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. Ang tinutukoy niya rito yung Corinthians eh. Dahil nga hindi siya siguro sinusupport. Pero doon sa tanong ng kapatid natin, ayaw natin yung maging wages siya, no? Siguro maganda kung nakapagbibigay man tayo ay yung by faith yun eh. By faith yun eh. Yung walang commitment o walang sapilitan na kailangan maibigay natin ito sa kapatid. Kasi grace din yun eh. Ako sa tingin ko biyaya yun eh. Although, kung meron sanang ganon, yun, malaking tulong talaga rin yun. No? Pero si Pablo nga, dahil nga sa pangyayari na yun, hindi siya well supported ng mga churches, kung titingnan natin, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang i-provide yung mga ilang pangangailangan niya. Although may ilang mga iglesia katulad ng Pilipos na mga ilang ulit din naman na siya ay tinulungan. Although kung titingnan natin, pansinin natin yung sa Philippians, balikan natin yung sa Pilipos chapter 4. Kung makita natin ito hindi siya talaga wages, hindi siya, ang sabi rito,
Sabi niya, verse 10, datapwat ako'y totoong nagalak sa Panginoon, na ngayon sa kauli-ulian ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagmamalasakit yun eh. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ibig sabihin talagang gusto nilang tumulong eh. Hindi sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong ako magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Titingnan natin si Paul, hindi naman siya nakatingin doon sa support eh. Kung mayroon, salamat. Kung wala, siya ay patuloy. Sabi niya sa verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kasi nakasentro siya sa Panginoon. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan. Tingnan natin yung salitang minsan. Once. For even in Thessalonica you sent once. Ibig sabihin hindi siya regular basis, no? At muli para sa aking kailangan. Yung tulong talagang para doon sa personal needs ni Paul. Yun yung support sa kanya. Kaya hindi siya siguro masasabi natin ito na magagawa natin ang bagay na ito pagka talagang nagkaroon tayo ng malasakit. Una, sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, doon sa mga manggagawa ng Panginoon. Kung hindi sa pagmamalaki mga kapatid, kahit paano may mga tinutulungan din ako na nakikita kong gumagawa para sa Panginoon. Hindi naman regular basis din yon. Pagka mayroon lang minsan na talagang blessing, tinitignan ko rin yung mga ginagamit ng Panginoon. Kahit paano gusto kong makatulong din. Siguro yun. Hindi siya wages. Hindi siya regular basis. Pero ang importante ron ay mayroon tayong malasakit talaga sa gawain ng Panginoon. Pagka without yun, actually yun ang problema. Kasi marami, although ang divided ang Pilipos, no, tulad ng pinag-aralan natin, meron talagang mga, pero ang maganda nun, yung biyaya ay lahat sila ay kabahagi. Although mga ilan lang, may mga marami sa mga taga-Pilipos ang very self-centered. Pero meron din naman mga, nakita natin may mga ilan din na nandun sa Pilipos na sabihin natin spiritually mature sila. Although yung kalagayan ng church talaga, hindi lahat matured. Actually, may kasabihan nga, yung maturity sometimes makikita mo doon sa how kung paano ka magbigay sa church, kung paano ka magmalasakit sa gawain ng Panginoon. Doon minsan eh. Kaya doon sa tanong ni Brother Christian, hindi siya salary, by faith din talaga eh. Actually, grace yung ikaw ay makatulong sa gawain ng Panginoon at sa mga manggagawa ng Panginoon. Yun ay biyaya rin yun eh. Biyaya yun eh. At nakikita ko very rewarding yun. Kasi kung ikaw ay nagagamit ng Panginoon, sabi nga hindi mo matatalo ang Panginoon sa pagbibigay.
Although kasabihan lang yon, pero totoo yun eh. Pagka nagbigay ka ng isang kutsara, isang pala yung binibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo siya tatalunin pagkarating doon sa pagkakaloob, pagbigay. Ayan po, salamat po sa mga naging katanungan po at mga kasagutan. At patuloy po ay katulad po nung ating pong nabanggit po kanina, ay maganda po ay personally basahin po natin ang aklat po ng Pilipos. Sa atin po ay patuloy po natin na mapag-aralan po personally din, at katulad po ng ating pong online Bible study ay patuloy din po natin na mapag-aralan po. Sige po, ngayon po kung wala na pong question sa ating pong Facebook Live at sa ating pong Google Meet, ay check ko lang po yung sa ating pong online po. At kung wala na po ay siguro po mag-close po tayo sa prayer. Tawagin po natin si Brother Abel para po sa ating pong closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Hindi po dahilan yung magkakaiwalay kami. Papasalamat pa rin po kami kahit magkakaiwalay kami ay nagsama-sama po kami sa isang layunin upang ikaw ay aming mapapurihan at ito po ay aming pinasasalamatan. Maraming salamat po lalo tigit sa iyong anak na ginamit upang maghayag ng iyong mga salita at mapag-aralan po. At ang dalangin po namin nawa patuloy ay maging hamon at maging kagalakan po ito sa bawat isa po sa amin bilang mga anak mo. At patuloy po dalangin po namin maging ang iyong anak na ginamit ang patuloy na gabayan at pangunahan maging ang kanyang buong pamilya, lalo tigit sa physical at spiritual, at ang bawat isa po sa amin nawa ay patuloy na gabayan maging sa amin pong gabi na to, patuloy na pangunahan din po sa aming mga pansamantalang tirahan. At dalangin po namin nawa patuloy na kasangkapanin mo ang bawat isa po sa amin upang minsan pa ay ikaw ang siyang maluwalhati sa bawat mga buhay po namin. Maraming salamat po. Pinabalik po namin ang mataas na pupuri, pasasalamat sa dakilang pangalan po namin ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless. Good evening. Happy birthday, Brother Abel. Thank you po. Maraming salamat po. Good evening. Happy birthday, Brother Abel. Thank you po. Thank you po. Good evening po. God bless po. Happy birthday.